Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, maraming salamat po, Are. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Higit sa lahat, sa mga taga-subaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. So, bago po tayo magpatuloy sa kaorasang ito, ay nais ko munang magbigay-pugay sa aming mahal na dakilang guro na ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunansa, na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. At gayon din sa mga 5 spiritual mothers. At ganon din na ako'y gumagalang at nagbibigay pugay sa aming mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa, na siyang Chairman President ng The Kingdom of God at siya ring Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na walang iba si Haring Adolfo Riambunansa, na siyang Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganon din sa mga 12 tribes, 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, na kasama niya ngayon ang kanyang Reyna. Walang iba, Reyna Rospadillo Ligutom. So isang mapagpalang oras po sa inyo dyan, Hari at Reyna. At ganon din sa mga 70 prophets, municipal, barangay, down to Purok. At sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa ng The Kingdom of God, at ganon din sa mga patuloy pang sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. So, higit po akong nagpapasalamat sa inyo. So, akin din pong pinasasalamatan ang ating mga kapatid na wala ding sawang taga-subaybay sa kaorasang ito. So, aking ding binabati ang isa nating kapatid na nasa bansang London po ngayon. Walang iba, Reyna Shirley del Rosario. At gayon din sa ating prinsesa Claribel Baltasar, na siya din ay nasa bansang Kuwait. At gayon din sa ating mga kapatid na nasa Cabarugis po ngayon, mga kapatid. Walang iba. Unang-una dito, si Reyna Rosalia Tuginayo. At gayon din si Reyna Marina Ansibi. At gayon din sa ating mga kapatid na nasa Nagasikan, Santiago po ngayon, na ngayon po ay gumaganap din po sila sa programa ng aming mahal na dakilang guro. Itong pagpapahayag ng tungkol sa kaharian ng Diyos ayon sa kaalaman namin sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunansa. So, ang ating mga kapatid dyan na pinangungunahan ni Haring Ramil Tadya. At gayon din si Haring Redentor Domingo. At gayon din si Reyna Marites Saldivar, Reyna Gloria Abogado de Leon. At gayon din si Reyna Luz Biminda Gutierrez. At sa lahat ng mga leaders ng The Kingdom of God, ako po ay bumabati sa ating lahat ng isang mapagpalang oras
at magandang gabi sa ating lahat. So live po tayo ngayon sa The Kingdom of God Region 2 Official sa probinsya po ng Quirino, sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino, sa tahanan po ng ating kapatid na walang iba si Reyna Merlita Baltasar. So isang mapagpalang oras po, Reyna. At gayon din sa ating kapatid na nasa Negros Occidental o nasa Visayas po ngayon, si Haring Reggie Pagumpana. At kasama niya ngayon ang kanyang reyna, walang iba si Reyna Jel Pagumpana. So isang mapagpalang oras po sa inyo dyan, Hari at Reyna. So magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So ang tema po natin ngayon ay walang iba, ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So ano po ba ang kaharian ng Diyos? So kung ating alamin mga kapatid, ito po ay hindi sekta, non-religion, non-political, non-profit at non-racial. So ito po ay gobyerno ng Diyos. Sapagkat ano po ba ang programa ng Diyos sa ating daigdig, mga kapatid? Ang magtayo ng kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan sa Daniel 2:44 na kung ating basahin sa banal na kasulatan, ano ba yung hiwaga ng Diyos o ano ba yung dala ng Diyos sa atin? Para malaman po natin, basahin po natin sa banal na kasulatan sa Daniel 2:44. So ganito po ang sinasabi. At sa mga karawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya oy iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. So yun po ang mabasa sa banal na kasulatan, na ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kung ibig sabihin mga kapatid, kung isa lang ang sinabi ng Diyos, ay wag na nating gawing dalawa, mga kapatid, sapagkat isa man lang ang sinabi ng Diyos. Siya ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yan po ang programa ng Diyos sa atin, ang magtayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So saan ba ang sentro saan ba nagsimula ang kaharian, mga kapatid? Kung ating talakayin, mga kapatid, nag-umpisa ito sa bansang Israel. Sa pamamagitan ni King Saul, King Saul, David, at Solomon. So sila po ay naghari sa bansang Israel sa loob ng 40 years, mga kapatid. Tagpo 40 years na naghari sila sa bansang Israel. 40 years kay King Saul, 40 years kay King David, at 40 years din kay King Solomon. So dyan po nag-umpisa ang kaharian
ng Diyos sa bansang Israel. Bagaman sila po ay nagkasala, ang tanong mga kapatid, nagpatuloy pa ba ang programa ng Diyos na magtayo ng kaharian ng Diyos? Nagpatuloy pa rin ang programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos na unang-una na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Babylonia. So ito po ang unang naging tanyag na kaharian sa daigdig sa pamamagitan ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Kaya naging tanyag na kaharian sa daigdig ang Babylonia sa taong 606 BC. Yan mga kapatid, ang bansang Babylonia. Nang hari po dito ay si Haring Nabucodonosor. Pangalawa na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Medo-Persia. Ang Medo-Persia ay naging tanyag na kaharian sa daigdig sa taong 538 BC sa pamamagitan ni Cyrus the Great na hari sa Medo-Persia. Ang pangatlo na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Greece. Sa pamamagitan ni Alejandro Magno sa taong 331 BC. Naging tanyag na kaharian sa daigdig ang Greece. Ang pang-apat na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Roma sa pamamagitan ng mga Caesar sa taong 168 BC. Sila'y naging tanyag na kaharian sa daigdig ang bansang Roma. Ngunit natapos man ito mga kapatid, ang tanong, nagpatuloy pa ba ang programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos? Nagpatuloy pa rin mga kapatid. Kung balikan po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na siyang ito, mga kapatid. So kung ating basahin sa banal na kasulatan, ayon sa Lucas 4:43, kung ating basahin mga kapatid, ano ba yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo? So basahin po natin are. So ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So ayon po sa banal na kasulatan, dapat namang ipangaral ko sa inyo ang mabubuting balita ang tungkol sa kaharian
ng Diyos or Kingdom of God. So yan po yung mabuting balita na dala ng ating Panginoong Jesucristo. Saan, mga kapatid? Doon sa bansang Israel. Dito, ibinalita ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa kaharian ng Diyos or Kingdom of God. Mga kapatid, ito yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So kung ating titignan na siyang nagdala ng kaharian ng Diyos, ano ba yung salit-saling sabi ng mga tao noon sa kanya nung dinala niya ang mabuting balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid? Ano yung mga sinabi ng mga tao sa kanya? Ginawang demonyo ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa nakasulat sa 1:8:52, ginawang demonyo yung nagbalita ng mabuting balita ng tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Diyos na yan. Diyos na yung nagbalita ng tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit ginawa ng tao na siya'y demonyo. Hindi kaya yan masama, mga kapatid? Masama, mga kapatid, sapagkat ginawa mong masama ang Diyos na yung mabuti na dala ay pinalitan ng mga tao ng masama. Kaya't ayon sa mabasa sa banal na kasulatan sa Isaias 1:4, so basahin po natin. So ganito ang sinasabi: bansang salarin, bayan na papasahan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel. Sila'y nangapalayo na nagsiurong. So ayon sa nakasulat, mga kapatid, saan yun sinabi ng Diyos? Sa Israel, mga kapatid, sinabi ng Diyos ayon sa nakasulat na hinamak nila ang Panginoon doon sa bansang Israel. Sila'y nagsiurong at gumagawa ng kalikuan at kasamaan, mga kapatid. Kaya ayon sinabi ng Diyos, ayon sa Matthew 21:42-43. So ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ayon po sa banal na kasulatan, nagalit ang Diyos sa bansang Israel na yung batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok, mga kapatid. Kaya sinabi ng Diyos, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos
at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ayon po sa ating Panginoon, sapagkat di man pinaniwalaan dito, kaya't inalis ng Diyos ang kaharian at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So alalahanin po natin mga kapatid, 195 nation. Mga kapatid, ngunit iisa lang ang binanggit ng Diyos. Isang bansa na nagkakabunga. Ngunit napakaraming bansa dito sa daigdig. Kahit i-research po natin mga kapatid, 195 nation, kung anong bansa yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Kung sabihin ko sa inyo mga kapatid na Pilipinas, ang tanong mga kapatid, tanggap niyo po ba na ang kaharian ng Diyos ay ang bansang Pilipinas? Ngayon mga kapatid, papatunayan ko sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos, na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan sa Isaias 2:8. So, ganito ang sinasabi. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, ayon po sa pangatlong patotoo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya papatunayan ko sa inyo ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Na ginawa ng kanilang sariling mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. So ito po ay talinhagang salita ng Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya gagawa po tayo ng illustration para malaman po natin kung ano ba, kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ayon po sa parables ng Diyos, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. So halimbawa mga kapatid, kung tayo po ay merong lupain, ano po ang ating matibay na pagpapatunay na ang lupain na ito ay ating pagmamay-ari, mga kapatid? Tulad ng, so ang una ay merong hangganan. So ibig sabihin, merong mga muhon na
palatandaan sa bawat sulok para malaman natin or para mas matibay na sa atin yung lupain na ito. At higit sa lahat, at meron itong titulo na katibayan na pagmamay-ari natin ang lupain. Ngayon, mga kapatid, sa ginamit ng Diyos na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Ano po ang palatandaan, mga kapatid? Unang-una, makikita natin dito ang Santo Niño, mga kapatid. Santa Maria at marami pang iba na gawa ng sariling mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri, ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. So, saan po ito natin makikita? Na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan na mula apari hanggang ulo ay puno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't pasalamat po tayo, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ay hindi tinanggap doon sa bansang Israel at ibinigay or inilipat ng Diyos ang kanyang kaharian sa isang bansang na nagkakabunga, walang iba, bansang Pilipinas. Ang tanong, mga kapatid, may tumanggap na ba, mga kapatid? Mga kapatid, meron na ang kaharian ng Diyos ay pinapangaral ng aming mahal na dakilang guro na mula noon at hanggang ngayon na pinapatunayan niya na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So ito po ang matibay na ebidensya or pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa, walang ibang bansa na nagkakabunga, ang bansa nating Pilipinas. Kaya mapalad po tayo na dito na talaga ang bansa na pinili ng Diyos na pagtatayuan ng kanyang kaharian. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondoc Riambunansa, gayon din sa mga sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro, ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum Est. So ako ay nagpapasalamat sa lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ay din nagpapasalamat sa aming Regional Director ng Region 2. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. Gayon din sa aming Chairman President ng The Kingdom of God, mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa. At higit na ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondoc Riambunansa. Isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod,